Magandang araw o gabi sa mga tagapakinig sa channel na ito. Nais ko lang ipabatid sa inyo na ang kwentong inyong matutunghayan ay hinango sa mga totoong nangyari sa buhay. Sa lugar ng Negros Oriental, taong 1995, doon nakatira si Ate Vivian at ang buo niyang pamilya. Sa edad na 25 anyos ay napagpasyahan ni Ate Vivian na magtrabaho sa Maynila bilang isang kasambahay. At sa awa ng Diyos ay mabait naman ang naging amo niya. Isang araw ay napagpasyahan ni Ate Vivian na tumawag sa bahay nila at doon napagkwentuhan nila ng kamag-anak niya ang tungkol sa kapistahan ng lugar nila. Napagpasyahan ni Ate Vivian na magbakasyon saglit lang sa probinsya nila. Nagpaalam siya sa amo niya. Pumayag naman ito. At ang tanong pa sa kanya kung kailan ba daw siya magbakasyon sa probinsya. Ang sabi ni Ate Vivian ay sa atres daw ang pitsa ng araw. Dahil 24 ay kapistahan na. Nagtaka ang amo ni Ate Vivian na nagsabi pa, "Nako, alanganin ang pitsa ng pag-alis mo. Dapat may extension ka para makapagpahinga ka man lang." Kaya kinunan na si Ate Vivian ng ticket ng amo niya. Isang linggo din ang bakasyon ni Ate Vivian sa lugar nila, sa probinsya. Masaya si Ate Vivian dahil namimiss niya talaga ang pamilya niya. At salamat dahil mabait naman ang amo niya. Nang dumating si Ate Vivian sa kanila ay laking gulat ng mga magulang niya at ng mga kapatid niya. Dahil hindi alam ng mga ito na uuwi si Ate Vivian. Kung kaya laking tuwa ng mga ito at ang saya-saya nila dahil ang daming dala ni Ate Vivian na pasalubong niya sa buo niyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, hindi akalain ni Ate Vivian na ang kasiyahan sa kanila ay mapapalitan ng lungkot. Dahil nang nasa bahay na si Ate Vivian na mga magulang niya, ay isa-isang nagsipuntahan ang iba niyang mga kapatid na may kanya-kanya ng pamilya. Ang huling dumating na kapatid niya ay yung kuya niya na sinundan niya sa kanilang magkakapatid. At yun ang pinaka-close niya sa lahat ng mga kapatid niya. At doon, hindi akalain ni Ate Vivian ang mga sumunod na pangyayari. Masaya ang kuya ni Ate Vivian nang nakita siya nito. Kinalong pa siya nito at tuwang-tuwa pa si Ate Vivian. At inikot-ikot pa niya si Ate Vivian na kalong-kalong niya pa ito na para bang batang paslit. At tuwang-tuwa naman si Ate Vivian. Para silang mga bata ulit ng nakatatanda niyang kapatid. Binigyan ni Ate Vivian ang kuya niya ng mga pasalubong. At tuwang-tuwa naman ito. Hindi mo talaga nakikitaan kung may problema man ito. Di nagtagal at umuwi naman ang kuya ni Ate Vivian sa bahay nito. Dala ang pasalubong at mga groceries na pinadala ni Ate Vivian sa kanya. Sa pag-uwi pa daw nito sa bahay niya, na ayon sa asawa ng kuya ni Ate Vivian, ay kinain daw nito lahat-lahat ng mga dilata na binigay ni Ate Vivian sa kanya. Binuksan at inulam niya daw ito lahat-lahat. At mga isang oras lang nang nagimbal
ang asawa ng kuya ni Ate Vivian dahil sa akala niya ay nagpapahinga lang itong si Bobby na kuya ni Ate Vivian. Pero sa halos walang kadahilan ay nagpikti ito gamit ang tali na gawa sa abaka. Magtatanghali yon nang dumalaw ang kuya ni Ate Vivian sa kanila at umuwi din ito kaagad at doon na kumain sa bahay nila ng tanghalian. At yun na nga, mga 1 oras lang ay nagpakamatay ito kaagad nang sa simpleng tukso lang sa kanya na hindi daw ito magkakaanak dahil nga sa baog ito. Dahil sa 10 taon na itong umaasa na magkakaanak sila ng asawa nito. Hapon na nang umabot ang balita sa kanila ni Ate Vivian na nagpakamatay ang kuya niya. Dahil sa pagkabigla ng mga magulang ni Ate Vivian ay pumunta kaagad ang mga ito at naiwan si Ate Vivian sa bahay nila dahil inaantay pa ni Ate Vivian ang isa pa niyang kapatid na babae. Bandang 5:00 na ng hapon ay naggayak na si Ate Vivian papunta sa bahay ng kuya niya at nilakad lang nila ni Ate Vivian ang papunta doon. Naabutan sila ni Ate Vivian ng takip silim sa daan dahil medyo malayo din ang bahay ng kuya niya at medyo mapuno at masukal ang papunta sa bahay ng kuya niya mismo. Sa daan, habang naglalakad si Ate Vivian at ang bunso nilang kapatid ay bigla na lang naaninag ni Ate Vivian sa unahan nila na may sinusundan pala silang tao na nakaputi na naglalakad. Pero parang nakalutang ito. Nasa 10 di pa lang ang agwat nito sa kanila nang napagtanto ni Ate Vivian na ang taong sinusundan nila sa daan ay ang kuya niya na nagpakamatay. Hindi naman natakot si Ate Vivian pero doon niya napagtanto na totoo pala ang multo at naniniwala na siya dito. Sa isip niya pa ay mahal pala talaga sila ng kuya niya dahil kahit wala na ito ay binabantayan pa sila. Nang pumasok sa isip ni Ate Vivian habang naglalakad sila, ang sabi niya sa bunso nilang kapatid ay, "Day, nakikita mo ba ang nakikita ko?" Ang sabi ng kapatid na bunso ni Ate Vivian ay, "Hindi. Bakit? Ano pala yun? Ano pala yun, manang, ang nakikita mo?" Sabi naman ni Ate Vivian, "Sige, halika dito sa likod ko at hawakan mo ako. Tumingin ka sa unahan natin." Doon, parang kinilabutan ang kapatid ni Ate Vivian na bunso dahil nakikita niya ang multo ng kuya nila na gumagabay sa kanila sa daanan hanggang malapit na sila ni Ate Vivian sa papaliko na daanan na papunta sa mismong bahay ng kuya nila. At doon, bigla lang nawala ang kuya nila na gumagabay sa kanila sa daanan. Nang nakarating na sila ni Ate Vivian sa bahay ng kuya nila, ay naayos na agad ito at kinabukasan ay ililibing na. Nang hindi alam ni Ate Vivian kung ano ang dahilan. At nang gabing ding iyon
ay binanggit ni Ate Vivian sa mga magulang niya na ginabayan daw sila ng kuya nila sa daanan habang papunta sila sa bahay nito. Nang gabi ding iyon ay doon lahat natulog silang magpapamilya, mismo kung saan nagpatiwakal ang kuya nila. Ni hindi man lang nila tinirikan ng kandila ang pwesto kung saan ito nagbigti. Yun bang parang wala lang ang lahat. Nang gabing iyon, tabi-tabi silang pamilya na nakahiga sa iisang higaan lang. At itong si Ate Vivian, ang pwesto niya ay sa gitna mismo, eksakto sa pwesto kung saan nagbigti ang kuya niya. Hindi nakatulog si Ate Vivian ng gabing iyon sa hindi niya maintindihan. Yun bang tulog na ang lahat pero siya ay hindi pa talaga inaantok nung unti-unting naaninag ni Ate Vivian na may lumutang na figura ng isang tao sa mismong higaan niya, na nakalutang ito, nakatingin sa kanya at unti-unti lang umikot sa kanilang magkakamag-anak na natutulog. Nakatingin lang ito sa kanya at nakangiti pa, kung kaya nakatitig lang din si Ate Vivian dito. Yung tipo bang parang buhay pa rin ito. Kinausap niya, bakit mo ba ginawa ito? At saka, bakit parang hindi ka nalulungkot at parang ang saya-saya mo pa? At doon na nga, dahil sa lahat ng kapatid ni Ate Vivian ay ito lang ang malapit sa kanya. Kinausap niya pa ang multong ito na bakit ba nagpakamatay ka tapos parang masaya ka pa, samantala kami umiiyak sa pagkawala mo. At umikot na naman ito sa kay Ate Vivian hanggang sa bigla na lang din itong nawala. 3 araw ang nakalipas nang nailibing na ang kuya ni Ate Vivian. Sa bahay ng mga magulang nila ay doon nakatira din ang isang binata na kapatid ni Ate Vivian. Sumunod ito sa kay Ate Vivian bago ang bunso nilang kapatid na babae. Nang gabing nakaupo ang isang kapatid ni Ate Vivian na binata sa maliit na sala nila. Bigla itong natulala dahil may biglang pumasok na lalaki at yon ang kuya nilang nagpakamatay. 3 araw na itong nailibing pero sobrang taka. Sobrang taka nila. Nakangiti itong pumasok na nagtanong pa kung may pagkain pa silang natira. At dumiretso ito sa lamesa kung saan may pagkain na tinatakpan. At ang kapatid naman na bunso ni Ate Vivian na lalaki ay nakatulala na lang na nakatingin sa kuya nilang multo. Nagimbal ang kapatid ni Ate Vivian nang nakita niya na lumutang ang mga pinggan, kutsara at pati na rin ang abridura ng dilata. Animoy naghahanda pa ito ng magtimpla ng kape. Kitang-kita mismo ng bunsong kapatid nila Ate Vivian na lumutang pa ang isang kutsara at nagdakot pa ng kape at asukal sa ibabaw ng lumesa.
Sobrang kilabot talaga ang gabing iyon. Siguro dahil hindi napabalsamo ang bangkay ng kuya nila, kung kaya bumabalik-balik ang multo nito at bigla lang nagpaparamdam. At nang bago pa babalik si Ate Vivian sa Manila ay naglinis ito ng bahay ng magulang niya. Inayos, isinalansan ang mga gamit habang nagpapatugtog ng maliit na radyo. At ang bunso nilang babae ay tumutulong din sa paglilinis. Nang nagawi ito sa kusina, nang narinig nito ang radyo na nililipat ang estasyon at pasigaw ito na nagsabi kay Ate Vivian na, "Manang, wag mo nang ilipat. Maganda naman ang tugtog na yan eh." Sumagot naman si Ate Vivian, "Hindi naman ako ang lumipat ng stasyon na. Nandito ako sa kwarto." Nagtaka ang kapatid na bunso ni Ate Vivian. Nang tiningnan niya ang radyo, ay kitang-kita niya talaga na kusang umiikot ang volume ng channel ng radyo. Nabitawan ng bunso nila ni Ate Vivian ang hawak na baso sa takot. Pumaripas ng takbo papunta kay Ate Vivian at doon napagtanto nila na bumisita na naman ang kuya nila. Hanggang sa muli, maraming salamat sa mga nakinig sa kwentong ito. Laging tandaan, manalangin, dahil tanging pananalig lang sa Diyos ang pinakamalakas nating sandata laban sa mga kasamaan. Ako si Ate J ng Sock Sergeant Creepy Tales. Nais ko pong pasalamatan si Sir Alex ng Southern Mindanao Creepy Experience sa walang sawang pag-shoutout sa akin palagi sa mga videos niya. At ganun din po sa kay Sir Eisen Tao, sa kay Sir Mark Solensky, sa kay Ma'am Haven Good Bless, sa kay Sir Carlo ng Disturbed Spirit, at sa kay Fright Night PH, at sa mga bagong nag-subscribe sa akin, sa kay Ma'am Merasol Papa, sa kay Ma'am Lee Merv, sa kay Ma'am Charitil Tulod, kay Kuya Lex Ramos, isa po itong food vlogger, at sa kay Sir Makmak, at sa iba ko pa pong mga subscriber na laging nagsusuporta sa akin at laging nakikinig. Maraming pong salamat. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa maliit na channel kong ito. Marami pong salamat sa ulit at God bless us all. Ingat po tayo lagi.